Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay MicroStrategy buys 12,000 more Bitcoin for $821 million. Now holds 205,000 BTC or Bitcoin. Ayan, ang MicroStrategy. Ayan ay bumili na naman po sila ng additional 12,000 na Bitcoin at yan po ay nagkakalaga ng $821 million. At sa kabuuan ay ang MicroStrategy ay meron na pong holdings na 205,000 na Bitcoin. Yan ang MicroStrategy ay pag-aari po ito ni Ginoong Michael Saylor. Isa po siyang Bitcoin maximalist. Yan kung saan ay naniniwala po siya na itong si Bitcoin ay undervalued at kung saan ay yung kanyang paniniwala ay darating din po yung panahon kung saan si Bitcoin ay magkakaroon ng value or presyo na higit pa sa $1 million. Kaya yan, tuloy-tuloy lamang po siya sa kanyang pag-i-invest. Yan, at natatandaan ko pa yung kanyang sinabi noon na hindi pa rin siya titigil sa pagbili ng Bitcoin maski umabot pa ito sa presyong $1 million. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, MicroStrategy has again augmented its Bitcoin holdings, recently procuring 12,000 tokens for $821 million, with its total balance surging to 205,000 BTC. Ayan, ganyan po katindi ang MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor. Yan, tuloy-tuloy lamang po sila sa pagbili ng Bitcoin at mukhang wala po silang balak na magbenta or mag-take profit. Ayan, Michael Saylor, founder and executive chairman of MicroStrategy, spotlighted this in a post on X today. This disclosure follows the company's announcement on March 4 regarding their intention to invest $600 million derived from the sale of convertible notes into acquiring Bitcoin. Ayan. Naglabas po ng post itong si Ginoong Michael Saylor, post o tweet sa kanyang X account. At ayan, siya po ay nagbigay ng announcement sa kanyang kumpanya na noong March 4 ay ayan, meron po silang intensyon na mag-invest ng $600 million na ito po ay galing sa kanilang sale na kanilang convertible notes. Yan. At ito ay kanilang i-invest or gagamitin po nilang pambili ng Bitcoin. Kaya ayan po yung actual na tweet ni Ginoong Michael Saylor. MicroStrategy has acquired an additional 12,000 BTC for $821.7 million using proceeds from convertible notes in excess cash for $68,477 per Bitcoin. Ayan. Maski ganito nakataas ang presyo ni Bitcoin, 68, kasi nabili po nila ang kanilang 12,000 na Bitcoin sa presyong $68,477. Ayan. MicroStrategy buys 12,000 BTC with $821 million plus. MicroStrategy has now announced the purchase of more Bitcoin tokens a few days after the convertible notes disclosure. The acquisition, which took place between February 26 and March 10, 2024, involved a cash outlay of $821.7 million. Kaya ayan, ganyan po kalaki yung amount na ininvest ng MicroStrategy ulit dito kay Bitcoin.
With the latest BTC purchase, MicroStrategy's total Bitcoin holdings have reached 205,000 BTC, with only 5,000 BTC left for the company to hold 1% of the total BTC supply. Kaya yan, kulang na lamang daw ay 5,000 na amount ng Bitcoin ang kailangang bilhin ng MicroStrategy. At kapag nangyari po yan, ay hawak na nila ang 1% ng total supply ng Bitcoin. Kaya yan, kung pag 205,000 plus 5,000 pa yan, ay nasa 210,000 na BTC na yan. Kaya yan daw po ang 1% ng total supply ng Bitcoin. Their Bitcoin bag is now worth $14.6 billion, marking an unrealized profit of $7.69 billion. Kaya yan, yung value po ng kanilang hawak na 205,000 na Bitcoin ay nagkakalaga po yan ngayon ng $14.6 billion. Yan, meron po silang kita rito. Kumita na po sila ng $7.69 billion. Halos yung kalahati ang kanilang kinita. Unrealized profit po yan. Hindi po nila tinitake profit or binibenta kasi wala po yata silang balak na ibenta or mag-take profit kasi maximalist po kasi sila. Yan po ang tungkol dito sa MicroStrategy na tuloy-tuloy lamang po yung kanilang pagbili dito kay Bitcoin. Kaya yan, maganda po yan kung mga long term or yung mga maximalist po, kasi Bitcoin maximalist ay mga long term investor po ang mga ito. Wala po silang balak na ibenta to kahit kailanman. Talagang hahawakan talaga nila ito ng walang hangganan. Yan po ang pagkakaiba ng Bitcoin maximalist sa mga long-term holders. Yung mga long-term holders ay talagang hahawakan nila ito ng pangmatagalan. Pero darating din po yung point na iti-take profit nila ito or ililiquidate nila para naman na mapakinabangan yung kanilang kinita rito. Pero yung mga Bitcoin maximalist ay wala po silang balak na ibenta yan. Hahawakan nila yan hanggang kamatayan. Ayan, ganyan po ang mga Bitcoin maximalist. At yan ang kanilang pagkakaiba. Kaya yan, hawak na po ng MicroStrategy ang almost 1% sa total supply ng Bitcoin. Kulang lamang ay 5,000 na BTC ay hawak na nila ang 1% nito. At mukhang maski nakamit nila ang 1% ng total supply ng Bitcoin ay wala pa rin po silang hindi pa rin po sila titigil sa pag-accumulate ng Bitcoin. Kaya yan, maganda po yan. Nagdudulot po yan ng buying pressure or scarcity sa supply ni demand, sa supply ni Bitcoin. Yan, kaya malaking tulong po talaga ng MicroStrategy sa paglago ng presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.